Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay ang Philippine National Police! Sila ang pagkabantay natin. Mamatay na si Marcos! Ay! Dapat! Hindi, namatay na nga yung Marcos eh. Di ba namatay na? Si Lisa! Mamatay na Ay, si si Lisa! Lisa mamatay na! Siya ang unat sa mundong ibabaw ng Pilipinas. Lisa Masa. Dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago po simulan mga kaibigan, sinasaluduhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati kong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami yung nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Ako saan kami ang nagbabantay noon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo. Kasi mayroon nung nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel. Yun yung YouTube ba? Makabayan Informative Channel. May nagsabi, Sir, hindi kita maintindihan. Saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang. Ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Ngayon, ako ay Marcos Royales, by heart Duterte. Bakit by heart Duterte? Tapos, by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dating Pangulong Duterte, ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palagpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Palagpakan mo na! Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, habang ako'y nalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-observahan ko? Ang na-observahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagkukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino! Tama! Yan ang hindi naintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo! Pilipino, makinig kayo! Ibinibuhis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo! Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita nito mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Di ba? Hindi ba? Mauna mga magnanakaw at mga mandarambong. Oo, mauna lang ang magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bukay, Intran, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuutra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pingin nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan ating Pilipino ay naghihirap at dinarapastangan ng ating kababayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niyo ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang mga kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino, Ron Valdez, First Lady. Yes! Kayo ang gago sa Pilipinas. Karantyan kayo. Inaabot kita sa Ron Valdez. Magsuntukan tayo. Pero sa labas na, Congress. Sa labas lang ha. Bakit? Kapag pumasok ako, nakakontinuan.
makukulong ako. Pero libre ba yan ito pagkain eh? Libre, sir. Oh, libre. Libre, may aircon pa. May aircon pa, oh. Okay, ipatawag niyo ako sa Congress. Ipatawag niyo ako sa Congress para magpa-contempt ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Okay! Kasama kayo, Atty. At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kwarta na ako eh. Okay. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military basic training. 14 years old, napalaban kami na 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si DNP, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo ako sa bayan, pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi ko kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalapastangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako. Nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako at saka reservists, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito. Ibig sabihin, yung aking kaalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung kay Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, Bangat Jr. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkataon, nagkasalubong kami ni Captain Dado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Dado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, kinakailangan dilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. So, paisip ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, okay, kamera, sabi ni Atty. Atty, idipisa mo ako ha? Idipisa mo, Atty. First Lady, ang una may utang. Okay, First Lady now. Sumunod si Ruales. Ang sumunod, Tuwatkog. Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo ha. So yan ang problema natin. Paano natin sinusunan yan natin ng taong bayan? Kung hindi natin magagawa, dinadandahan natin mabuo
ang men in uniform personnel na nagkakaisang retired na men in uniform personnel. Ibig sabihin, Armed Forces, Police, Coast Guard, Jail Management, ano pa yun, yung Jail Guard, nagkakaisa kami, nag-meeting kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin na ma-unite ang Pilipino laban sa tiwaling sa gobyerno. So aasahan nyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayo mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Simoy at ang aking ibang kasama dito, hindi kami titigil hanggang kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy namin. Maraming salamat. Maraming salamat.